Kaibigan, kumakain ba kayo ng pechay? Favorite natin yan. O yung iba gusto upo. Pareho lang bang gulay na yan? Ano benefits? Ano mas masustansya? Kung pipili lang kayo ng isa. Tignan natin ha. Ano pros and cons or possible side effects ng pagkain ito? Unahin natin ang pechay. Okay? Tawag dyan bok choy eh. Ang pechay, syempre, very fibrous, di ba? Maraming fiber, gulay, pampababa ng kolesterol para sa buto, pwede rin na makaiwas sa cancer, may konting pag-aaral. Ang maganda sa pechay, Doc Lisa, very low calorie. Itong dalawa, pechay tsaka upo, isang cup, parang wala pang 10-20 calories. Ang baba sa calories, halos marami siyang tubig. Although mababa din siya sa protein, tsaka sa carb, tsaka sa fiber, pero yung ibang component niya mataas ha. Vitamin A niya marami. Isang cup po, 17%. Vitamin K, 27%, pangbuo ng dugo. Vitamin C ng pechay, 35%. May iron, magnesium, mataas pa yung calcium niya, 6%. So, simpleng gulay, ang dami palang vitamins and minerals. Ang pechay or bok choy. Low calorie, pampapayat, walang sugar, walang fat, cholesterol free, may konting protein. Yan. Great source of fiber. Health benefits, number 1, marami siyang antioxidant. Pag sinabi natin antioxidant, mataas pa vitamin C niya, panlaban sa mga sakit. In general, kahit anong sakit, diba, mas makakatulong. Bali kung may high blood kayo, may diabetes, hindi bawal yan. Makakatulong pa yan. Yan ang best na kainin nyo. Mura pa pechay, madali lang itanim. Possible anti-cancer properties. Meron siyang tinatawag na glucosinolates na napag-aralan sa maliliit na mga studies. Pero maliliit pa lang ng mga studies. Nakaka-prevent ng oral cancer, colorectal cancer, breast cancer, kidney cancer, dun sa mga maliit na pag-aaral. So, laging positive. Kasi, basically, ang gulay nakakababa ng risk for cancer. Pwede rin siya para sa buto. Kasi yung mga vitamins and minerals niya, kailangan ng buto, calcium, medyo mataas. May phosphorus, may zinc, magnesium, vitamin K, lahat yan. Okay rin yan para sa buto. Tingnan mo, calcium, di ba? Kailangan natin ng calcium, tumigas ang buto. Tingnan nyo saan makikita ang calcium. Gatas, sardinas, at maliit lang nakasulat dito, inaro ko bok choy or pechay. Ang pechay mataas sa calcium. Kale, pwede rin ng kale, mahal ang kale. Sa puso, pwede rin kasi may potassium siya di ba? Basta pagkaing mayaman sa potassium, pag kumain tayo pagkain mataas sa potassium, bumababa ang sodium sa katawan. Maraming sodium, mas magmamanas, mas mag-high blood. Hindi talaga nakakababa ng blood pressure, pero hindi siya nakakasama. So, good for blood pressure, good for cholesterol, maganda sa puso. Diba? Kaya mag-pechay kayo, lagyan nyo pa ng bawang konti, di mas healthy pa, diba? Ano side effects ng pechay? Actually, halos walang side effect eh. Itong side effect nito, kumain naman ng 14 na tasa impossible naman siguro 14 cups kinain niya na hilaw na pechay. Kumain siya ng hilaw, 14 cups, nasira yung goiter niya, nasira yung thyroid. Pero hindi mo naman kakainin hilaw syempre. Tsaka hindi ka naman naabot ng 14 cups. So basically, wala namang side effect sa tamang dami. So nakita nyo, may mga pag-aaral ang pechay, maganda. Tingnan natin ang upo. Diba? Puro tubig lang ba to? O may bisa, walang bisa. Unang-una, sa traditional medicine. Yung mga lumang panahon. Noong lumang panahon, ang upo or battle gourd kung tawagin, ginagamit sa lagnat, sa ubo, sa hika, kasi may mga vitamin B and C. Yan ang turo ng traditional medicine. Walang taba, mababa din sa calories, 15 calories lang, 1 cup po. Medyo mababa sa protein. Ayan, Pero meron siyang vitamin A, C, E, mga antioxidant din. May vitamin B at konting iron din. So, ito lang basically mga component niya. Vitamin C, calcium, potassium, marami-rami ang laman ng upo.
nutritional properties, anti-inflammatory. Pagdating sa pag-aaral, medyo kulang ang pag-aaral ng upo. Mas marami sa pechay eh. Sa upo, parang wala ko gano'ng nakita eh. Very, very few. Pero, pagdating sa diabetes, may konting pag-aaral, animal studies pa lang. Dahil nga, pwede naman kasi sa diabetes, ginagawa nga juice eh, di ba? Kasi unang-una, wala siyang sugar. Mataas siya sa fiber. Fiber, maganda sa diabetes. Gulay siya, di ba? Wala rin siyang cholesterol. So, pwede siya sa diabetes. Hindi siya nakakasama. Yung iba nga, gino-juicing. Ito, medyo okay siya. Okay? Nagpapapayat. Ang baba sa calories, pwede rin. Mababa sa calories, puro tubig ang upo, di ba? Tubig, mataas pa sa fiber, pampabusog. Low fat, low cholesterol. Pwede siyang pampapayat. Di ba? For weight loss, low calorie, 14 calories, 15 calories per 100 grams. Fiber rich, may konting protein, maraming maganda sa tiyan, ang gulay pala. Pechay or upo, maganda para makadumi. Kung matigas ang dumi nyo. Kasi maraming fluid, tubig. Sa balat, nilagyan ko ng question mark kasi walang pag-aaral eh. Alam lang natin marami siyang vitamin C. Vitamin C, maganda sa balat. Meron din siyang mga zinc. Pero hindi natin sure kung may tulong sa balat. Although sinasabi ng iba, maganda sa balat, sa pimples, clear skin. Siguro nilalagay sa muka. Pwede rin, pinapalamig. Para siyang pipino. Pero hindi siya proven. Sa liver, question mark din, animal studies lang eh. Sa animal studies, pwede sa fatty liver. Hindi natin sigurado. Nilagay ko lang question mark. Sa utak, may nagsasabi pero wala akong makitang magandang pag-aaral. So, question mark din kung pwede siya sa mga depression at iba pa. Cancer prevention, lahat naman ng gulay nakaka-prevent ng cancer. Actually, basta maraming gulay, nakakabawas ng cancer by 3 to 10%. Pero yung pechay, mas may proof. Ito wala gaano. Pero I think may benefit din siya. Pero wala tayong mapakitang magandang pag-aaral. Laboratory studies, yun lang, na may antioxidant siya. Anyway, wala akong actual comparison ng pechay and upo. Ang meron lang, pechay and repolyo. Actually, repolyo, maganda rin, di ba? Maraming benefits ang repolyo. Nung pinaglaban yung pechay and repolyo, ito lang kasi may comparison, mas panalo pa ang pechay, Ang taas ng vitamin C, vitamin A ng pechay, halos panalo siya in many aspects. Vitamin B, mas mataas siya. So, pagdating sa pechay versus upo, ang winner natin, pechay. Mukhang mas marami kang makukuhang benefits dito. Pero wala namang masama. Kung gusto nyo mag-upo juice or upo na kakainin, pwede rin. Pero mukhang mas maraming benefits ang pagkain ng pechay. Sana po nakatulong tong video. Ingat po palagi.